posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang How to Handle Enemies. Matthew 5:44, Jesus says, love your enemies. Isa sa mga pinakamahirap maintindihan at mahirap sundin, but just the same, these were the words of Jesus. Daily life could actually produce enemies for us. Kumisan tayo ang may likha, kumisan naman, hindi natin sinasadya, nagkakaroon tayo ng mga enemies. How to handle enemies? Dear Lord, we ask you to give us wisdom so that we may not only survive, but also have joy in life in spite of having enemies. Teach us how to deal with this very true and very actual reality of our daily lives. Kayo ang manguna, magturo, umakay sa amin. At naman, Panginoon, lahat po na aming kakulangan, punan nyo, patawarin nyo po kami sa aming mga kasalanan. At ngayon, hinihiling namin kayong mag-aral, kayo po magturo sa amin. We ask you, we seek you, in the name of your Son, Jesus. Amen. How do you handle enemies? First of all, don't make enemies. Na gagawa naman ng paraan yan na huwag tayong lumikha, huwag tayo ang magsadya, at huwag tayo ang manguna sa paggawa ng kaaway. Proverbs 20 verse 3, it makes you look good when you avoid a fight. Only fools love to quarrel. Kaya dibdibin natin yung napakasimpleng katuruan na ito na nakabubuti sa iyo na umiwas sa away sapagkat malaki daw kahangalan yung palaaway. Try not to make enemies. Yung enemy na siya ang umiimbento ng gulo nyo, siya ang may pananagutan doon. Pero yung ikaw ang umiimbento o kaya ikaw yung nagpatuloy ng sinimulan niya, may pananagutan na tayo doon. Proverbs 26:27, if you dig a pit, you will fall in. If you start a stone rolling, it will roll back on you. So para kang dumudura sa langit, sa mukha mo rin malalaglag ang iyong dura. Ganun ang paggawa ng kaaway. Pagka meron kang nilikha na patibong para sa kanya, ikaw ang mahuhulog doon. Ang gulong ginagawa mo, ikaw ang magugulo. However, if it can be avoided, at least minimize making enemies. Kumisan, sa paggawa mo ng tama, doon ka nagkakaroon ng kaaway, wala ka na magagawa tungkol doon. Pero, paliitin mo pa rin. Pwedeng pakontiin ang makakaaway o aaway sa iyo at pakontiin mo yung degree ng pag-aaway. Proverbs 17:14, the start of an argument is like a water leak. So stop it before real trouble breaks out. Yung mga water leak, kahit sa bahay, konti lang ang simulan yan, patak-patak, pero pagka hindi mo niremedyohan, lumalaki. Ganon din yung mga crack at mga kung ano-ano mga problema, kailangan maliit pa lang, lutasin na. Meron palang nagtatampo ng konti, kausapin mo na. Kasi pagka pinanigasan na niya, yung pagtatampo mas mahirap na magkaayos. Pag meron ka agad na nasabing pangit, agad-agad mag-sorry ka, huwag mo nang pagpabukasin. Kasi pag tumigas na yung puso nung nasaktan, humihirap para sa kanya ang magpatawad, at humihirap din para sa iyo ang mag-sorry. Pinakamadali mag-sorry right after doing a mistake. Pagka pinatagal mo ng 1 minute, mihirap na. Naninigas na yung panga mo, ayaw na magsalita ng sorry. Kaya maging habit natin, pag may damage, solvent agad. Maraming sugat, hindi nalalala kung nag-sorry ka agad. Proverbs 26:17, it is better to take hold of a mad dog by the ears than to take part in someone else's argument. Nakakita na ba kayo ng asong nauulol? Yung walang kinikilala, kinakagat kahit sino? Sabi, mas madali pa daw gawin na hawakan mo siya sa kanyang dalawang tainga kaysa makilahok ka sa away ng may away. Yung may nagtatalo, nagkakagulo, sasali ka, lalo kung may kakampihan ka pa. Don't make an enemy of people's enemies,
by taking sides, by getting into the fray. Nananahimik ang buhay mo, may dalawang nag-aaway, sasali ka, di pumasok ka sa gulo. It is unwise. And very especially, kung hindi mo naman talaga naiintindihan yung pinag-aawayan nila. Yung hindi mo kaaway, pag may kinampihan ka sa dalawa nag-aaway, kaaway mo na rin yung kaaway niya. Kaya hindi siya matalinong gawin. Don't worsen current enmity. Kung meron na talagang awayan, samaan ng loob, o nando na yon, huwag mo nang palalain. Huwag nang buhusan ng gasolina ang siga, ang apoy. Huwag nang palakihin ang pilas ng napilasan na nga. Huwag nang magdadagdag pa ng salita pag merong nag-away. Tumahimik na lang. Because the more you say something, the more the quarrel prolongs, the bigger the trouble gets. Proverbs 22:3, when you see trouble coming, don't be stupid and walk right into it. Be smart and hide. Pag nakikita mo ng usapan papunta sa away, stop it. Shut up, be smart, and hide. Lalo pag mahal mo sa buhay, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, office mate mo, yung papainit na ng painit ang usapan, stop it. Keep your tongue, hold your tongue, and if you can, walk away. Para lumamig ang ulo nyo pareho. Lumalamig naman yan. Kaya nga sabi nila, if you're angry, count 10. And if you're very angry, count 100. Why count 10? Kasi ang tao, pag nagagalit, may nare-release na chemical sa kanyang blood system na nagpapatapang at nagpapalakas sa kanya. These are survival instincts. Para tayo mag-survive, kung kinakain ka ng leon, hinahabol ka ng tigre, may ahas na biglang gustong tumuka sa'yo, napupuno ng adrenaline ang iyong blood para magkaroon ka ng energy to run away, to fight back, or to do something to save your life. Remnant yan ang ating primitive existence noong unang panahon na napakaraming panganib na nandyan pa sa ating sistema. So pag bigla ka nagalit, nagpanting ang tenga mo, may narinig kang ayaw mo, bigla kang tumatapang. Parang kaya mong sugurin kahit isang batalyong army. Parang kaya mong labanan kahit sino. Pag gano'n ang naramdaman, count 1 to 10. Bakit? Subukan nyo, mag-count tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilang kayo? 7, 8, 9, 10. Siguradong hupa na ang galit mo bago mag-10. So may sinabing nakakainis ang asawa mo, gusto mong sabihan din ang nakakainis, count ka muna. Yan ang ginagawa mo? Nagbibilang. Count tayo pareho, daddy. Sabi ko nun, 1, 2. After 10, matatawa na kayo. Kasi lampas na yung silakbo ng damdamin. Yung tinatawag nila kung isang temporary madness na pwede mong gawin iting defense sa court. Palampasin ang galit. Kasi sandaling-sandali lang, dahil hindi kaya ng body mo na magkaroon ng adrenaline for too long. It takes a lot to get that energy and it will not stay long. So pag nagalit ka, bago ka magsalita, count 1 to 10, gawin nyo yan, it works. At kung galit ka, count 100. Siguradong nakaalis na siya. Gusto mo mang saktan? Hindi mo na masasaktan kasi wala na. Mas mabuti na yon kaysa mamaya, lifetime ka danunuyo, 5 taon kang nagme-makeup, hindi pa rin sapat. Kaysa napawalan mo ang iyong galit. So be smart and hide when you see trouble coming. Pag kami galit na galit sa'yo, sinusugod ka, try to be invisible for a while. Be out of sight. Para yung galit niya na dapat ibubunton niya sa'yo, humupa na muna bago kayo magkita. Huwag niyong sasalubungin ang galit ng kapwa. Kasi ang taong galit ay nauulol, nababaliw, nawawala ng katwiran. At maaari kanyang masaktan, pwede ka pa niyang mapatay. It is wise to avoid that kind of trouble. And go for peace. Ang lagi nating hanapin, planuhin, hangarin, kapayapaan, katahimikan, katiwasayan with our fellow men. So make friends, make peace with your accuser. Pag kami nagagalit sa'yo, dinedemanda ka, make friends, especially if he or she is right. Make peace with those that you have wronged.
Marami namang taong nagawa natin ng mali, ang hinihintay lang mag-sorry ka eh. Ang hinihintay lang, aminin mo ang iyong pagkakamali, umiga ng tawa at tapos na. Bihirang tao rin yung gustong galit siya, na gusto niya may kagalit ng matagal. Ayaw ng tao no normally. So kung ikaw na maunang magpapakita na gusto mong makipagkasundo, siya man, unless abnormal siya, ay gugustuhin na rin niyang makipagkasundo sa iyo. So 8 out of 10, pag nakipagkasundo ka, makikipagkasundo rin sa iyo. May dalawa man na hindi pumayag, at least dalawa na lang kaysa 10. Yan yung sinasabi natin, minimize your enemies. Jesus says in Matthew 5:25-26, before you are dragged into court, make friends with the person who has accused you of doing wrong. If you don't, you will be handed over to the judge and then to the officer who will put you in jail. I promise that you will not get out until you have paid the last cent you owe. So kung meron ka pinagkakautangan, makipagkasundo ka na agad. Kahit mga credit card na di nyo mabayaran, mga utang na di nyo mabayaran, bago kayo ilagay sa collection department o bago kayo i-turn over sa collection agency, makipagkasundo na kayo sa bangko. Kung gaano katamis ang ngiti ng bangko pag nagbubukas kayo ng account, at kung gaano kasarap ng mga pag-uusap nila pag nagbubukas kayo ng credit card account. Kung minsan may kape pa, gano'n naman kabalasik ang mga pangungulekta nila pag 2 araw na kayong hindi nakakabayad. Papangit ng papangit ang salita. At kung kayo'y taong maramdamin, daramdamin nyo, masasakatan kayo sa mga sulat ng bangko. Para ba kayong kriminal na hinahabol na nagtatago? Kaya bago mangyari yon, pumunta ka lang sa manager ng bangko o sa inyong bank relations officer, sabihin nyo na ang inyong istorya, makipagkasundo na kayo dahil makikipagkasundo sila kaysa magpunta pa kayo sa court. Hindi kayo makabayad ng malaking utang, sabihin nyo talagang wala akong ibabayad, kahit mo ako kagatin, kahit mo ako kainin, wala akong ibabayad. So, makikipagsettle ako sa iyo, maghuhulog ako ng ganito over this kind of period, and 99% of the time, they will give it. Kesa maging legal issue yan. Iba ang nakikipagkasundo. Baka naman nagkaroon pa kayo ngayon ng ideya kung paano kayo manunuba ng mga utang. Dahil syempre, kailangan bayaran nyo talaga yan. Importante yon. So, makikipag-ayos. Magandang policy yun sa buhay. Huwag niyong takasan ang naniningil sa inyo dahil lalong nagagalit. Pagka nandyan, harapin nyo. Sabihin nyo ang katotohanan. Makipag-usap kayo at kung nagalit siya, pasensya kayo kasi may utang kayo, hindi nyo nababayaran. Pero para pagtaguan nyo yon, humahanap kayo ng gulo. Kasi challenge nyo siya na lahat ng kapangyarihan, lakas at koneksyon niya, gamitin niya para kayo maparusahan. Samantalang pwede niya namang tanggalin ang galit niya kung kakausapin ninyo. Do not needlessly sue fools. Huwag nang magdemanda, maghabol sa tinatawag ng Bible ng mga hangal. Wala kayong mapapala. Proverbs 29:9, be wise and don't sue a fool. You won't get satisfaction because all the fool will do is sneer and shout. So huwag makipagtalo, huwag makipag-away, huwag makipag-agawan sa hangal kasi dadaan nila niya sa sigaw. Dadaanin niya sa mga walang katwirang mga salita, lalo lang lalala. So do not argue with fools and do not quarrel with what you might call subordinates or people beneath your station. Kung mas matalino kayo sa kanya, huwag niyong patulan. Kung mas malayo ang naabot nyo at narating, mas marami kayo na-accomplish, mas lalong huwag nyong patulan. Kasi lahat ng yun, itataya nyo sa walang kakwentang-kwentang argumento. Nagpakahirap-hirap kang buuin ang iyong buhay, maging matagumpay, mabunga, tapos pa sinaksak lang ng ice pick sa sentido na matay katuloy sa walang kakwentang-kwentang bagay. So huwag kayo nakikipagtalo sa bagay na mas mababa ang lagay kesa sa inyo. Kung minsan yung iba, hindi lang nasuklian ang tama ng jeepney driver, makikipaghampasan ng tubo. It is wise to avoid such troubles dahil mas malaki pa ang gagawin mo sa buhay, mas marami ka pang kikitain, at kung totoo ang iyong inaakala, mas mataas naman ang kalagayan mo sa buhay, bakit mo ibababa para lang doon? Kailangan pinapahalagahan mo the bigger picture. What is at stake? May mga nababarel sa pakikipagawan sa parking lot. Merong mga napapatay dahil sa nilampasan sa kalsada, kinat,
Tapos kakatin din hanggang mamaya, nagmungguan na sila o nagbarilan. Is it worth it? Ganun lang ba ang halaga ng iyong buhay? Ganun lang ba ang halaga ng iyong kapayapaan? So always make and move towards making peace. Tuwing may kaaway, ang laging hakbang mo patungo sa kapayapaan, hindi sa pagpapalaki ng away, hindi sa pagpapalaki ng gulo. Matthew 18:15, if one of my followers sins against you, go and point out what was wrong. But do it in private, just between the two of you. If that person listens, you have won back a follower. Apply it to a friend, apply it to a colleague. Pag na-offend ka, may ginawa siyang mali, puntahan mo quietly, sabihin mo ang iyong nadarama, kung nasaktan ka, sabihin mo, humingi ka ng paliwanag, and most of the time, these people will appreciate your effort, say sorry if they are wrong, and then peace will reign. It is important na pagkagalit ka sa isang tao, may nagawa siyang mali, siya ang kausapin mo, huwag mo siyang ikwento sa iba. Malalaman niya yon, magagalit siya lalo, lalaki ang gulo. So, importante, use peaceable methods and open doors. Kailangan nakabukas ang puso mo para sa goodwill, sa peace, sa areglo. At ikaw mismo ang gumawa ng paraan na kung may nagagalit sa'yo, mawala ang galit niya at kung pwede sana mapalitan ng goodwill. Proverbs 25:21-22, if your enemies are hungry, give them something to eat. And if they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads, and the Lord will reward you. So pagka may kaaway ka daw, nagugutom, pagkakataon mo na yon, may ibibigay kang pagkain, ibigay mo. May kaaway ka na uuhaw, chance mo na. Meron kang ibibigay, ibigay mo yung maiinom niya. Sabi ni Jesus, para mo rin siyang binigyan ng mga bagang nag-aapoy at sinunong mo sa kanyang ulo. Akala nung iba, tinorture mo yung tao. No. Nung araw, walang lighter, walang posporo, walang mga automatic na pinanggagalingan ng apoy. So dapat ang bawat bahay, merong laging burning stove. There is always a piece of wood burning in the stove para pag namatay ang mga ilaw niya, lalo sa gabi, may pagkukunan siya ng apoy. Pag magluluto siya bukas, paano siya gagawa ng apoy? Kailangan mayroong maliit na apoy doon na papalakihin na lang niya. Pero kung minsan, namamatay yun. So pupunta ngayon sa iyo ang kapitbahay mo, sunong-sunong niya yung kanyang palayok na lalagyan ng baga, hihingi sa iyo ng bagang nagliliyab o nag-aapoy. Pag nilagyan mo yung sunong-sunong niya na palayok ng bagang nag-aapoy, ibig sabihin, binigyan mo siya ng fire, binigyan mo siya ng bagong pang-start ng kanyang ilaw o ng kanyang pagluluto. So, ginawan mo siya ng pabor. So sabi, giving drink to your enemy, giving food to your enemy is like heaping burning coals on their heads. Pag binasa mo kasi yan, nang hindi mo naintindihan yung cultural context, akala mo sinunog mo yung bumbunan niya, parang naging bibing ka siya. Nakaganti ka tuloy. No. It is good for these people to have the fire coming from you. At ang mga tao nung araw, sinusunong nila talaga yung baggage nila, bihira nilang hinahawakan, kasi their hands should be free to hold on to whatever. Kung minsan bumababa sila ng mga bangin-bangin, may landas-landas, dapat yung kamay nila free. So, nasa ulo nila yon. So, build bridges. Sabi nga nila, people are lonely because they build walls instead of bridges. Para tayo mga island tayo mga tao, choice mo, gagawa ka ba ng bridge para mag-connect ang ibang tao o gagawa ka ng wall para hindi sila makapasok sa'yo at kaya lang ikaw din nakulong sa sarili mong wall. And this wall can be your ugali, asal, kakulangan ng pakikipagkapwa. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Pag may nagagalit sa'yo, nagtatanong, naninita, pag mabait, malumanay ang iyong sagot, humuhupa ang kanyang galit. You are building bridges. Pero pagka pabalang-balang ang sagot mo, lalo siyang magagalit, you are building walls para hindi kayo magka-connect at magkasundo kahit kailan. So, napakahalaga ang pagpili ng pangungusap.
Kahit mga galit na tigre, mga nauulol na aso, may dog whisperer. Merong marunong bumulong ng tamang timpla, tamang volume, tamang tunog, pati galit ng mga aso, matitigas sa ulo mga aso na paaamo. Napakahalaga ang pamimili ng salita. Kaya mabuti pa pagkagalit ka, huwag kang magsasalita eh. Dahil ang laki ng opportunity, chance na mali ang masabi mo. Nasaktan ka. Ang tendency ng maraming tao, manakit din in return. Pero nasaktan ka, the best is to keep quiet. At pag malamig na yung ulo mo, tsaka mo na lang sasabihin, alam mo, nasaktan ako, na-offend. Kaya sasaktan mo rin siya. Kasi nangyayari na may ginawa siyang mali sa'yo, pero yung sagot mo, mas mali. Ang ending tuloy, kahit siya ang unang gumawa ng mali, ikaw patong sa dulo ay humihingi ng tawad at nagsasorry. Kaya, pag may gumawa ng mali, chance mo na to have the higher moral ground. Ikaw ngayon ang magpapatawad kasi siya ang gumawa ng mali. May iisip din naman niya yun. Pero ang sagot mo sa ginawa niyang mali ay mali din, mamaya ikaw na ang hihingi ng tawad at siya na ang magpapatawad sa iyo kahit siya ang nagsimula ng gulo. It is wise to be quiet. Kaya sabi nila, speech is silver, silence is gold. There are moments when being silent is much more desirable than being eloquent. Proverbs 25, 9-10, when you and someone else can't get along, don't gossip about it. Others will find out, and your reputation will then be ruined. May kasamaan ka ng loob, bakit kailangan mo ipamalita sa iba? Naghahanap ka ng kakampi, awa, lahat yun negative ang reflection sa iyo. Nakakahanga yung tao na ang tagal palang may dinadala na gulo, sinasarili lang niya. Tapos nalaman mo, hindi siya ang nagbulgar sa'yo, pero hanga ka. Hanga naman ako sa taong to. Meron pala siyang niloloob lang. Hindi na niya inilalabas pa para gumulo. Pero yung taong punta na dito, punta doon, dapo doon, nagdadala ng masasamang balita laban sa kanyang kaaway. Wala namang humahanga sa ganong tao. Hindi rin naman yung nagkakaroon ng kakampi. Lumalala lang ang sitwasyon. So kung may kasamaan ka ng loob, kung may sasabihin ka, dapat sa kanya mo lang sabihin at hindi sa iba para umayos. Although, pwedeng pagsabihan, kung napagkakatiwalaan, have and send ambassadors. Lalo sa culture natin, madalas kailangan mo ng padrino, go-between, meron kang gustong kausapin, hinga ng sorry, magsasorry ka, o gusto mong ipahayag na na-offend ka. When you have a good ambassador, your problem is already half solved. An ambassador is someone who will represent you correctly and faithfully para yung magandang resulta ang mangyari at hindi yung pangit ang lumabas. 1 Samuel 19:4. The next morning, Jonathan reminded Saul about the many good things David had done for him. So itong si Saul, gusto niyang patayin si David, ipinaalala sa kanya ni Jonathan na maraming ginawang mabuti sa iyo si David. 2 Samuel 14:28, Absalom lived in Jerusalem for 2 years without seeing his father. He wanted Joab to talk to David for him. So gusto niyang may mamagitan para magkasundo sila. Pero, tandaan niyo mga kapatid, choose your ambassador very well. Kasi merong mga, kausapin mo naman si ano. Nung kinausap niya, lalong nagalit. Lalong nag-away kayo kasi hindi siya marunong magsalita. O kaya talagang likas siyang intrigera o intrigero na sa pagsasalita niya, pangit ang lumalabas, lalong nagagalit yung kausap niya. Kaya kung kayo ay mapapakiusapang maging ambassador, o kaya meron kayong opportunity without being asked, be a good and a faithful ambassador. Pag may gustong ipasabi sa inyo si A kay B, yung gustong sabihin ni A ang sabihin nyo, hindi yung gusto nyo. Because as ambassador, you should speak for the person you represent, not for yourself. At maraming nagiging gulo dahil nakikialam yung ambassador, tinutwist niya yung message, iniiba niya ang dating, na iba na yung nuance, na iba na yung shade of meaning, hindi na desirable ang naging effect. Kung kayo ay mapakiusapan, mapagtiwala ang mamagitan, tiyakin yung buti at hindi sama ang magiging bunga ng inyong ministry.
ng inyong paglilingkod sa inyong kapwa. And if you want to be at peace with many people, always be ready to make peace offerings. Magbigay ka ng mumunting bagay na thoughtful, maa-appreciate, o kailangan ng tao, malakas yun na magpahupa ng galit. Sabi nga ng Proverbs 21:14, a secret bribe will save you from someone's fierce anger. Kailangan marunong ka magpadulas. Marunong ka magregalo. This is not to corrupt justices. Yan ang masamang bribe. Nagbabribe ka para yung case mo, masama ka, ikaw ang manalo. Yan ang masamang bribe. Pero yung medyo mabagal-bagal at napakabagal ng clerk, inabutan mo ng butong pakwan, bumilis, hindi na masama. Na-motivate siya dahil ginanahan siya. Hindi lahat ng uri ng pagbibigay ng ganito ay masama. Masama ang bribe if it distorts justice. If it gives you a bad and an edge that is not justifiable. But if it's only to motivate people to be nice, to be kind, to be quicker, to be more industrious, it helps you. Proverbs 17:8, a bribe works miracles like a magic charm that brings good luck. So yung taong marunong magregalo, marunong mag-abot, marunong mag-tip, marunong magpasaya ng kapwa, usually, pinapasaya din siya. At kung gusto niyo ng very good service sa isang restaurant, siyempre, dapat nagtitip kayo. Pero kung nagtip kayo ngayon, dahil paalis na kayo, ang good service niyo, next visit pa. Kaya kung gusto niyo ng good service, this visit, nagsisimula pa lang kayong umorder, ibigay niyo na ang tip. Ito ang para sa'yo. Binigyan mo ba naman ng 15,000? Talaga siguro pinatayo niya lahat ng tao at ikaw lamang ang pinaupo doon. Pinipedicure ka pa habang nagsosopas ka. Mag-abot ka agad. Money talks, and when it does, people listen. Masama ba naman magbigay ka ng tip sa mga waiter na ang liliit ng sweldo? Walang inaantay yung asawa nung pag-uwi, kundi magkano ang natip mo ngayon? So bukas baka kapasal yung pamilya dahil maraming natip. So it's not wrong. Masama lang yung ito tip, kumupit ka pa sa kusina, dagdagan mo yung take out ko. O iba na yon. Iba siyempre marunong ka magpagana, marunong ka magregalo. Akala nung iba mali yun eh. Mali lang yon pag itutuwid mo yung liko. Kukuha ka ng undue advantage to twist justice. So make peace offerings. And remember, if you want peace in life, pay. May utang ka, bayaran mo, tatahimik ang buhay mo. Meron kang gustong ma-enjoy, bayaran mo. Hindi mo kayang bayaran, magtiis ka, huwag kang mong enjoyin. But don't get free lunch. There is no such thing. Dapat willing kang magbayad. Bayaran mo ng pera, bayaran mo ng services, bayaran mo ng ibang bagay, pero dapat marunong ka magsukli. Huwag kang laging libre at nagpapalibre. And kung merong may utang sa'yo, hindi ko ikamamatay na hindi singilin, ayaw niya magbayad o hindi na niya kaya magbayad, don't collect anymore para tumahimik ang buhay. At pwede mong sabihin, alam mo, hindi na kita sisingilin, so huwag mo na akong iwasan. Kasi kahit naman singil ka ng singil, hindi ka rin nakakasingil, nagagalit ka, nagagalit siya sa'yo, wala ka rin namang napala, sayang naman yung galit mo. So patawarin mo na. Rebuild damaged friendships. One of the few things that you can never make is to make old friends. You can make new friends, but you cannot make old friends. So napakalaking kamalian to turn old friends into enemies. At napakalaking sayang pag pinayagan mo na ang isang old friend maging enemy mo dahil siya ang nagalit sa'yo tapos hindi mo sinuyo, hindi mo kinausap. Today, you can make a new friend, pero today ba makakagawa ka ng 30-year-old friendship? No. You can only lose it, but you cannot make it. Kaya ang old friends pinapahalagahan. Hindi ka makakaimbento ng old friend. Ibabalik mo ang panahon. Yung iba, kulang na kulang sa katinoan. Yung mga matatanda at dati ng kaibigan, yun pa ang inaaway. May pinagsamahan kayo, kilala nyo ng mga ugali ng isa't isa.
Doon ka palalayo ang loob, lugi ka. Kailangan pahalagan mo ang old friends. Because life is better with friends. Proverbs 18:24, a true friend is closer than your own family. So do not lose a friend and do not let a friend become an enemy. Dahil yung katotohanan na sinasabi, your best friend could be your worst enemy. Yan ang nakakalam ng lahat ng lihim mo. Pag yan ang nagalit sa'yo, logi ka. So dapat pinapahalagahan mo ang isa't isa. Life is worse with enemies. Better with friends, worse with enemies. You are better off without enemies. And if you have an enemy and you really like to be a winner, the best way to win over an enemy is to turn him into a friend. Dun ka lang nanalo sa kaaway pag naging kaibigan mo siya. Pero nasaktan mo siya, nasunog mo yung bahay niya, nabaril mo yung asawa niya, sa palagay mo panalo ka doon? Sa palagay mo hindi siya maghihigante? O siya ang sinira mo, sa palagay mo walang mahal sa buhay yun na maghihiganti para sa kanya? Ang isang kaaway na hindi mo nagiging kaibigan is a great loss. So para ka magtagumpay at para ka magsaya, magdiwang, pag lang ang dati mong kaibigan ay dati mong kaaway ay naging kaibigan mo na. O at least, hindi mo na siya kaaway. Kaya ang sabi ni Jesus, love your enemies. Sa palagay nyo, ipinapadehado tayo ni Jesus kaya sinasabi niyang love your enemies? No, Jesus wants you to be a winner. Because when you love your enemies, the natural tendency is for them to love you back. It might take some time and a lot of investment, but it can happen. And only when your former enemy loves you now and is your friend will you really be victorious. Doon palang tunay ang tagumpay. Peace is important. We don't want enemies. Kaya merong isa tayong project na pinakamabilis itong gumawa ng enemies. Next to pangungutang na hindi pagbabayad, pagdaldal ng mga walang katuturan, pagsasalita ng mga masakit, o pagbubulgar ng mga sikreto. Diyan tayo nagkakaroon ng mga kaaway. Proverbs 21:23, watching what you say can save you a lot of trouble. Maraming tao nagkabuhol-buhol ang buhay, nahalagay sa gusot at sa gulo dahil sobrang matabil. Sobrang mabilis magsalita. Nagbubulgar ng mga sikreto, nang-aaway ng mga tao, nananakit ng damdamin, gulo ang iuwi niyan sa buhay. So do not make enemies with bad words. Instead, make friends with good words. Choose your words. Psalm 34:14, do good instead of evil, and try to live at peace. Sandali lang ang buhay. Pag nabuhay ka ng 60, 1/3 of that, tulog ka. So 40 na lang ang natira na years na gising ka. Tas may kaaway ka pa. Sayang ang panahon. Sayang ang energy. Pag may nakasakay ka sa jeep na nakaaway mo, hindi kayo nagtitingin na nakakapanigas yata ng leeg yung ayaw mo siyang makita. Nagkita kayo sa isang okasyon, gusto mo nang umalis agad, ang hirap ng damdamin mo, sayang ang okasyon. Alisin ang mga kaaway sa buhay. Kung hindi natin sila kayang gawing kaibigan, at least alisin ang pagiging kaaway, coexist. Pero kung kaya mo pang gawing kaibigan, because you know how to give gifts, you know how to say good words, and you know how to be sincere and be kind and loving, then your life will be sweeter and nicer. Kahit anong gawin natin, gumawa ka ng kaaway, gumawa ka ng kaibigan, sandali lang ang oras natin sa mundo. It is nicer kung friends ang mga nakapaligid sa atin, or at least hindi enemies. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. And one of the secrets, of course, is being loved by others and loving others, because life becomes infinitely nicer and better when there is love or at least goodwill going around. Dear Lord, teach us to be agents of peace. Turuan niyo kami, Panginoon, na suriin ang mga sarili namin, makita namin kung ano sa mga pananalita, gawi, asal namin ang lumilikha ng kaaway, at ito'y maituwid namin, maitama.
Ipakita nyo rin ang mga pamamaraan namin na mabuti, nakagagawa ng mga kaibigan, napapamahal kami sa kapwa, at nang ito'y lalo namin ma-develop. Mga anak nyo kami, O Diyos, we should be agents of peace. We must be loving, and because you love us, you want us to get loved as well. So teach us to be lovable. Teach us to watch our tongues, our lifestyles, so that we will have more friends and less enemies. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, i-apply agad sa ating mga pamilya, sa inyong workplace, sa inyong mga kaibigan, and then to your greater and bigger community. Dear Lord, while your people are silent before you for a while, give everyone wisdom to apply these powerful truths in everyone's daily life. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang How to handle enemies. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok
At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
kapayapaan sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Diyos na bibuhay, ang Diyos na bibuhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos na bibuhay, ang Diyos na bibuhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Bakit labis na pag-ibig ang nais kong ibigay? Magmula ng tanggapin ko si Jesus sa aking buhay. Noon ng Diyos sa puso ko'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong
pag-ibig, ito ay panghabang buhay.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!